Hapons tanan, daghan mga kog fans. Karong eleksyon adto mo magsaysay, butar mo nako no aron kuan. Salamat kanang magwali ko diri og hapon, medyo makuyawan ko kay mo travel pa magugo no mga 2 hours gikan sa Mitsalip. Nya ako una-una basta makabangga ta ni bisag ice cream lang kanang tulod-tulod bitaw madugay man kita ka interviewon pa ta kanang nabagaan nimo ni na unya lakaw sir, kan asa nin solo sa ice cream na madugay kita no? Na. Di lang kita unta makabangag ice cream mo niya, magsugod basta. Ako masamong nagparagan, kusog kay sa nagparagan. Kung inahin siya, ingin siya nga alas 2 na pa, ko alas 2:30 pa man siya, abi na ko alas 2. Inko mag-ampo dito ko sa Ginoo nga wala gyud mga kakulian no kay panglitan o unsay makasadalan no? Manawag mo gyud ko diri nga time out kay. Pero salamat nga ang Dios buhi, no? Dalay ko ng Dios ning tagna sa kapunon o samtang nag-travel me, nagkalingaw ko og edit sa akong mensahe, no? Nagkalingaw ko og edit nga mahimo ning blessing ning tagna sa kapunon, no? Salamat kinata, salamat ni Brad Larry, no? Ni si Brad Larry gitawag ni si Mitsalip og si Pastore. Muna siya, abi na muna, ug muna si Pastore, mapastor gigabad, mapastor ka kay, gidudahan man siya, nga mauni siya si Pastore. Yung sila mauni si Pastore, dili ka ng usa. Mapastor ni si Bardari, kay langgaan naman. Okay? So, dito maglangan, ano sa kong rasa mahuman? Say makalimot na ba ko? Mahuman tani, alas 6, na, dugaya. Akong tanaon kay, narabato yung pastor dire agi pa testimony og 5 minutes unya naabot ang iyang testimony na abot siya 7 points itong dugaya. Pura sa mahuman alas 2, alas 3. Alas 3:30. Dugay pa. Alas 3:15 human na tani. Basta di lang ko malimot, no? Luke chapter 12, no? Dito sa Luke chapter 12. Mubura na akong mensahe. Kay ingos pasusudi. Di lang sa ta mag-joke. Kay kanang mag-joke, pito ta, ang mahinunuman sa mga tao, ang joke ra no, ang mensahe di gyud. Ingon tong taga young people sa Numalinaw, gipangutana unsay mensahe ni Pastor Ibuho. Ingon siya, katawanan kay Pastor. Ano nga mensahe siya? Katong iyang joke ba? Siya dili ang mensahe sa nakalimot katura iyang joke katubang kuan. Na. Ata mag-joke ani no, joke ra mahinunuman. Luke chapter 12. From verse, Luke 12, gikan sa verse number 16, padulong sa verse number 20. Di naman kayo ko kakita, tiguwang nagigay ko, no? Ala ko pitari. Nanamin ko sa CR, pagtanong ko pa pastang sinawas kong agtang, ikaw na gano'n. Inko, Ginoo, salamat kayo nga nabiblikal na gini itong agtang. Let your light so shine. Sino na gyud, no? Tanaw ko bala. Sinawas kong agtang, oy. Sakto ganang ingon nga, let your light so shine before men. Mo na'y hubad, ana. 16, padulong sa 18. Manindog ta. Unya, atong puli-pulihan pagbasa kay basi wa kakabasa sa imong Bible karon nga adlaw no 16 padulong sa 18 ani di sa 20 day 20 kay og 18 na duol ra kayo 20 sige verse number 18 o 16 ingon ang Bible, and he spake a parable unto them saying, the good ground of a certain rich man brought forth plentifully. Verse number 17 kamo ready go. Verse 18, and he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. Verse number 20, kita tanong mabasa, ready go.
But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee, then whose shall those things be which thou hast provided? Ang Diyos magapanalangin siyang pulong, magamputa among dalaygon nga man. Salamat mi Ginoo ning takna sa kahaponon nga tagaan ko nimong pribileyo sa pagwali Ginoo sa imong pulong. Salamat ning mga church, salamat di pastori kauban siyang tibok pamilya. Padayon ko Ginoo pagpray sa proteksyon sa mga sila naa sa gawas Ginoo. Ug Lord, nini kahaponon abrihi ang kasing-kasing sa matag usa, mahimong madinawaton sa imong nga pulong, ug bisan pa i-bless imong alagad. Gamita ko Ginoo nga mahimo ko nga blessing, kontrolaha akong emosyon, akong baba. Nga karong kahaponon Lord, dili mi muuli nga masayag ang mga oras na ami diri, kung dili namin makatunan Ginoo diha sa imong mga pulong nga ma-apply sa among Kristohanong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, amen. Okay, magapanglingkod mo. Pagtawag ni Pastor Ray nga magwali ko, ang schedule ng atong huibis akong schedule sa hapon. Ingko sakto ra gud, inighuman akong tudlo sa inighuman akong exam, wali di, dali ra. Ingon siya, nanawag og utro. Domingo day ka pastor. Okay ba? Gyapon no, bisag unsang orasa, basta di lang kadlawon no. Wali ka kadlawon, lisod na kadlawon no, natulog ka ba? Okay na basta wali, no? O basta imbitaron kog wali bisag asa dapit. Abot ko atong bukid sa Kalamba, katong ginabot ang bukira na ingon tong kuan. 2 ka 6 by pastor gipatay diri. Una. 6 by gani patay gani nya kini ako sa kanan gamay ra ni patay gani. Pero basta wali. Muwali tag sa dili mamatay man kita. Muwali na lang kita. Mao rang istorya ha, no? So, naay sugilanon diri karong gahaponon. May tungod sa usa ka tawo, no? Tawo nga gipanalanginan ang iyang farm. Daghan man siya abot, no? Daghan siya abot sa atong gibasa. Daghan na kay siya abot niya, ningon siya, daghan na ko abot si buhaton ako ani, ako ning gub-on akong gamay nga buos, maghimo kog dako dinhin ako ibutang akong daghang abot. Ug sa dihang daghan na kayo, ingnon ako kung kalag kaon inom. Okay, di ni mahurot ning atong pagkaon. Ningon ang Dios, uy, buang. Dili ako may ingon nga buang nga ang Dios ba kung gibasa nato dinhi, no? Di man ta pwede manguan, di man ta pwede nga mamalikas god, no? Si digong ra ang dunay authority mamalikas kita di, no? Inas Dios, uy, buang karong gabi una, kwaon ako ang imuhang kinabuhi. Tang sayangan no daghan ang tag-abot. So karong kahaponon, ang title sa akong mensahe ako ning gititulan, Success that turns into a tragedy. Success kanang kadaugan or sana success no? That turns into a tragedy. Mi success na unta ka pero mi abot ang trahedya. Kadumdumon ni floor contemplasyon, no? Siya kadumdum ni sikat kini sa una katong gibitay siya sa Saudi. So si floor contemplasyon usa ka babae nga nangandoy in town siya nga maabot siya sa Middle East. Ug tuod man naabot niya ang iyang mga damgo, pero dito sa Middle East gihukman siya nga bitayon. Imbis success na unta, it turns into a tragedy. Ug mo na pinaka sakit nga mahitabo murag pira na naging bato pa. No? Success that turns into a tragedy. Doon ay parenthesis diha sa tambakon, nagapuyo. Na siya desire ba nga, maestro man siya. Ako desire, pastor, nga sunod tuig, mupalit ko Pajero. Kaya mag-loan ko. So pagkaabot sunod tuig, nag-loan siya, kapalit siya sikanhan nga Pajero. So, blessing, no? Kay basta ka ng imong desire, maabot na nimo dati, success. Muna sa kalibutan, muna standard sa kalibutan. So, practice yung drive, kaya ang iyang naanday nga drive, bangka na ramang motor. Ikaw, kung naanday kag drive og pison, palit ka sa kainan, hinay ka mo padagan, kaya naandan magkagpison, pahinay na.
Paatras siya, abanti na. Atras siya, ingon niya igsoon. Dong, pagbantay ha, kasi mama nanilig sa luyo. Pag ingon nga na si mama nanilig, mura masag naratol, imbis mo break siya, natamak niya ang gasolinador. Di perting atras, ang iyang mama ning pilit sa bungbong. Parinti to ni Mrs. mga kanuto. Success na unta, pero nahimong usa ka dako nga trahedya. Ning pilit ang iyang mamas bungbong, patay. Imutana ka, Pastor, nabuhi. Mabuhi ka nang nipilit ka sa bungbong. Wala mabuhi ang nipilit sa bungbong. Gawas kung nagpapilit ka rugby, nipilit, buhi, okay na pero nipilit ang tao sa bungbong, patay gina. No? Sama na ingon nga, dunay truck ang disgrasya. Siya niya, ang driver namatay siya. Ambot lang ka, kaya ang ulo pa may nakita. Ay, patay gina. Basta kaya ang ulo ning gawas, patay na no. Patay siya. Wa pa may bawi, kaya ang ulo pa nakita. No? Si Kobe Bryant, sikat nga NBA player. Usa rin siyang mga damgo nga kung madato siya, maka-afford siya, mupalit siya chopper. Dili lang chopper nga mag-chop kag kaon. Ano bang helicopter ba? Helicopter. So nakapalit siya. Nadito siya kaugalingon nga helicopter si Kobe Bryant, no? Usa to sa mga sikat nga NBA player taas og sweldo. Ang mga NBA player, kita anak ko ilang mga sweldo, kanang ilang mga sweldo ba? Grabe kadag ko no, bisag tibuok kinabuhi, di na mahurot ilang sweldo kanang usa ka. Tag $200 million. Grabe nga mga, di na mahurot no? Palit siya helicopter. So, ang iyang napalit ng helicopter, mautoy usa ka hinungdan nga miabot ang tragedya sa ginabuhi, gumikan ato, na-crash sila. Matay, no? Mga example ba, gitawag na to nga, a success that turns into a tragedy. Sa kalibutan, doon ay duha ka klase nga success. No? Doon ay ako nakita nga duha ka klase nga success. Number one is the world's success. Kanang din sa kalibutan, baka kanang success. Ang buot pasabutan na nga, kung din sa kalibutan, nakabot nimo imong tinguha, that is success. Ang usa ka ginikanan, tawgon ka nga, successful parents, kung nakabot nimo ang imong damgo sa kinabuhi, nga imong tanang anak, mahuman og eskwela, tawgon ka successful ka. Sumuna sa kalibutan, no? Success. Ang usa ka tawo, nag-LBM siya, nagdagan-dagan siya sa kasilyas, pero nakainom man siya dayata, pagawas na yung siya, success. Nag-LBM to siya, pero nakainom man siya dayatabs, success. No, muna ang standard sa success sa kalibutan. No? Kung maabot nimo imong tinguha, that is success. Ikaduha, kining gitawag nga God's standard of success. Ang God's standard of success, mabasa nimo na in the book of Joshua chapter 1 verse number 8. Mao na siya ang gitawag nga God's standard of success. Nga ang imong blessing, resulta na sa imong faithfulness, that is God's standard of success. Nga doon na kay blessing, nga resulta sa imong faithfulness Ginoo, that is God's standard of success. Nasabtan na to? Nasabtan ba na to? Usa sa makita ni mo sa Bible, nga na-discourage siya, nagtanaw siya sa mga tao nga way simba-simba, unya nakita niya ang ilang prosperity. Success sila. Mabasa niyo mo na in the book of Psalms, mao si Asaph. Book of Psalms, Psalms chapter, asa ito nabasa ang Psalms chapter 73. Si Asaph, no? Asaph. Tanaw si Asaph pa. Pwede makita diha. Psalm 73. Nindot na makita sa tanan. May atong operator na. Psalms 73. Nabasa niyo mo kinabuhi ni Asaph? Akong tanaw na, Asaph. Kanang Asaph, sa Pinsaya man na, Asaph. Kanang suguon mo ito ka? Asaph. Saan ang Asaph, ma? Ha? Oh, kana, mo na siya. Yeah. Asaph. Nabasa ko na in Psalms chapter 73. Psalms chapter 73.
Si Asap. Ano yung nakita sa kalibutan, ang success, no? A psalm of Asap, as soon as possible, no? Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. But as for me, my feet were almost gone. My steps had well nigh sleep. Mura siya mabackslide, no? Ingutong unsa rin ang meaning sa backslide. Insa ka nang backslide, ka nang gasunod di mo sa luyo nga na-slide. Mo na siya backslide. Ako nang gasunod di mo niya na-slide siya, na backslide. For I was envious at the foolish. Nasuya siya sa mga dautan ba? Dili ni pulis ha? Pulis ba? Foolish, no? When I saw the prosperity of the wicked. So, ano ang success sa kalibutan, no? The prosperity of the wicked. For there are no bonds in their death, but their strength is firm. They are not in trouble. Ano sila yung mga problema? As other men, neither are they plagued like other men. Therefore, pride compasseth them about as a chain, violence covereth them as a garment. Their eyes stand out with fatness. They have more than heart could wish. Tanan nila nga ganahan maabot. They are corrupt and speak wickedly concerning oppression. They speak loftily. They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth. Therefore, his people return hither, and waters of a full cup are wrung out to them. And they say, how doth God know? And is there knowledge in the Most High? Behold, these are the ungodly who prosper in the world. They increase in riches. Verily, I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocency. Atong basahon, ang giingon siya, when I thought to know this, sading naibaw siya ni, it was too painful for me. Sabi ito, kita nagpit puta, sige na po naglisod, mata na yung mga way simba-simba diha, maramag way mga problema. Mao ni ang gibati ni Asap, nakita niya ang mga naa sa gawas, prosper ba? Berningon siya, when I thought to know this, it was too painful for me until I went into the sanctuary of God. Hangtod may abot siya ang time, may agto siya sa simbahan, sanctuary of God. Then understood I their end. So, mura aning tao, no? Nga, prosper siya, pero, namatay siya. No? Mura yung si Asap, hangtod, mura, nasakit siya ba nga, man siya, no? May simba-simba, pero, sadyang may adto siya sa balay sa Diyos, nasabtan niya. Muna ingon siya, when I thought to know this, it was too painful for me until I went into the sanctuary of God, then understood I their end. Pirti dayang lisura ang ending sa ilang kinabuhi. So, mao ni siya ang gitawag nato nga success world standard, no? Nga success. Pero ang God's standard of success, kanang success nga, kanang prosperity nga resulta sa imong pagka-faithfulness. Mo na ang tinuod nga success, no? So, masabtan nato usa na kay matag success man na sila, no? So, mo na ang duha ka klase nga success, no? Karon kapunon magisiguta simple reasons behind this parable that causes success into a tragedy. Simple ba nga mga rason behind this parable? Kaya kini siya usama na siya kapasumbingay, no? Sa parable that causes success into a tragedy. Kay posible sad kita nga mga Kristohanon moabot ni nato kung wa ta kahibalo. Diba mo na, salamat, adunay Bible, mugiya na to nga, sa time nga doon natay mga kadaugan sa kinabuhi, unsay atong buhaton. Kay basin maparihatan nga ang usa ka tawo na siya success, pero it turns into a tragedy. Nahimo mang trahedya. Nindot unta nga blessing, no? Usa ka pastor, gitagaan siya usa ka refrigerator. Kunya, ang katong refrigerator nga iyang nadawat ba? Hinungdan nga ang iyang personage na sunog. No? Murag manginana ba? So, nindot ay ang tinuod nga success kanang sa kanang ingon sa Joshua 1, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous,
and then thou shalt have good success. So una sa tanan, makita nimo nga ingon si Diyos ba siya, this book of the law. Pag ingon ni Diyos ba nga this book of the law, wala na siya mag-refer sa whole Bible. Karon na may 66 books. Niingon si Diyos ba, katanawon nimo, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So meaning to say, ang sunod na Mount Joshua. Ingon si Diyos ba, this book of the law, nag-refer siya sa 5 books of Moses, gitawag og Pentateuch or the law. 5 pa to ka libro pa, ingon si Joshua, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Dapat imo ning basahon, imo ning memorizon. Pero 5 pa to ka libro, the book of Moses, gitawag naglo karon. Basahon nimo nanay 66 books, no? Sa Old and New. Samot na nga daghang kag panalangin kung basahon nimo. So, ang tinuod nga success, mao nang una, mag-faithful ka sa Ginoo, may resulta na siya og prosperity sa imong kinabuhi. That is a real success. Pero mahitabo nga dunay mga trahedya, simple reasons behind this parable that causes success into a tragedy. Number one is self-centeredness. Self-centeredness. Miabot na niya ang panalangin. Unsay ingon niya? Yun siya, unspeakable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. Tagan siya kabot. And he thought within himself, saying, what shall I do? Siya kong buhaton, no? Siya kong buhaton, mo niya kong buhaton. Kung kita pa na, kung tinuod pa ta nga Kristohanon, pag-abot sa imong blessing, unsa may itong buhaton? Magunahuna gadenta nga, ang kini para sa Ginoo ni. Kani, tagaan na mo na among silingan nga, kuan niya, mga sipunon, magkapalit nyusip. Kana bang gahuna-huna ka ba? Ang iya, kanang gitawag nga self-centeredness, ang root word ana, kung tanawon nimo ang pinaka word ganiya is selfishness, ang pagkadalo. Ako salamat ko makakita ko ni Tugad Midagruri, si Brad Larry sa una, kaila kayo ani dito mi sa Maranding kay migo ming Pastor Kubi, mutambong ko dito og fellowship kada Primero nga Sunday, Primero Sunday no? Primero Sunday, muhapit mi dito kay migo ming Pastor Kubi. Unya nangahaw mi dito sa kuan. Siya nga to kanang manukan diha sa tingon. Manginasal, manginasal. Mga mi dito, nangutan lang ko ba, kay mga pagkabot ng apas ko dito, ingon si Ruina pa itong, apas dito. Nangaon sila. Kaon dito ko, may kaon ito kinasalo. Nangutan lang ko ba, salamat ang Pastor Kubi, no? Ingon to, sige, ingon siya. Si Brad Larry ni, kang sponsor ni Brad Larry, mo ba? Kaya pa man ko kaila, may Larry, ay kanada mo. Mas, gapu-gapu lang ako nagjutay noon, pero, no? I mean, kana bang naa kay blessing ba nga nagunahuna ka pag-share sa uban? Dahil conference sa Cebu, paggawas na mo sa building, ingon sa pastore, Pastor Mon, pangita diha kanang tanan nimong kaila. Ina nga dito ta mangaon sa ito. Natarapit nga kanana dito nga ganahan sa pastore katong eat all you can. Kaon o tanang lata, eat all you can. Basta tama sa kumakita dito kayo na. Basta giap-iap na gugud, mga 80 ka pastor. Kusura pa kay mga haon. Inoon, nga naman to. Kani kaon kita ni kay, kada batang iniguman ni mo kaon ngayon, busog na ka? Kanang mata na ni Mateo kung basuri ba? Pero bingon nga, busog na. Adi pa na busog, pero busog na kayo. Basta kay mata na ni Mateo kung busog na na. Bingon nga, salamat ang pasuri nga, gipakaon tanong, nag-share siya. Tanatan-on ako dito, ang bayranan, mga 80 mil sa kapin. Salamat nga. Magkakaunta, no? So, self-centeredness. So, ang grabe gan ng word ka nang gitawag na selfishness. He forgot to share his blessing of his success. Nindo tayo kita kakristohanan, inigabot sa itong blessing. Una yun, naminaw ko ni Pastore, ingon ani imong bato, basta mga financial na gani, maminaw ko kong Pastore. Ingon siya, Sir Ramon, pananglitan, ang imong income 10,000. O naa kay blessing, iabot 10,000. Tungaan nagkaupat, divided by 4. Kabalo naman ta, no? Kabalo naman ta mubahay na kay ingagi naman tag
Math, di ba? Oh, math. Engineering ka, engineering. Quadratic, pero itong agaw, quadratic formula. X is equal to negative b plus minus the square root of b squared over 4ac. Diba? Sa engineering, yung itong ay, malagi ka ng mga kwan, formula. Isa ikaw din siya, ako, y sub 2 plus y sub 1, ikaswagi na sabtan. Siya. Divided by 4 sa ito patag, 2,500. Yung kunya, kung may bato na pastor siya, ang una ni mong 2,500, diha ka pastor mo kuha og offering tithes na para sa Ginoo. Gisalba Foundation, mga missionary, diha ni mo kwaon. O ba? Nya, napa may tulo ka nabilin. Ingon siya, kanang duha, kibali duha ka bahin. Muna imong kanon sulod sa usa ka bulan. Okay. Ug tan-awon nimo nga gamay na lang. Ginamos na lang kaya ay mo gitong budgeton siya, imo gitong budgeton Pastor Ramon, mo budget jud ta ana para kumunid daghan-daghan pa nya gamay na Kung wa na gyud asin-asin na lang. Siya may mabutong asin kay di man to sungkabon sa iring, no? Kung imo iring nga sungkaban di na to manungkab basta asin imo sudan. Nya, pastor, kadtong katapusan nga bahin. Siya, mo to imong taguan reserve to in case nga magdaot ka na kay palit tambal, imo tong gumon. Alakansiyan nimo. Kunin do sa no? O kamo kung naamoy problema sa financial, saon niyo pag-budget, ngutana mong pastore sa unahon gid ang Ginoo. Wala ko natay blessing. Unahon gid nato pag-share ang Dios. No? Karon kasi kog ampo ang Lord. Tungagi na pod ang blessing Ginoo, madaghan ni ako ang missionary, no? So nagsugod kog napulo karon miabot na og 30 king note, 30 na kapin. Lord, di pa ni mahumang tuiga mo abot na nig mga 50. Tayo 100, dayon 200, hanto maabot og 5,000. Pero kay 250 raman di ara tatama sa 150 ka missionary, no? Self-centeredness. Mo na problema na to. Share your success to God, to people around you, the poor people, ug ingon to the needy. Ingon sa Proverbs chapter 31 verse number 20. Number 20. Ano eh? Di man mao. Proverbs 22 verse number 9 ay in the Bible. He that hath a bountiful eye shall be blessed, for he giveth of his bread to the poor. Nag-share siya sa mga pobre. Yun ang Bible, no? He that hath a bountiful eye shall be blessed. Panalanginan siya. Nag-share siya. Nag-share siya. Sa Ecclesiastes chapter 11 verse number 1 ng Bible, cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. Sariyang nag-share ka sa imong blessing. Mura ra ka na naglabay kag pan di sa tubig. Naghatag ka sa Ginoo, nag-share ka sa imong panalangin sa Dios, nag-share ka sa imong mga silingan ug sa uban pa. Ingon na Bible, cast thy bread, sama ra nga naglabay ka. Pero mubalik na siya in a form of a blessing. Nag-cast ka, ning balik siya in a form of a cash. Ang tawag ana is cast to cash basis. Ang tawag ana siya. Nag-cast ka niya, ning balik nimo in a form of a cash. Cast to cash basis. Dunay panalangin ini kuman. Self-centeredness. So makaton kita no, natay kita Kristiyanon ta basta natay blessing. Una gid ta malimot sa Ginoo. Ikaduha. Tulura man ni, tulura. Self-centeredness number 2 is self-conceited. Kay bawo na tag sa self-conceited, kanang self-righteous ka. Kanang para nimo ikaw ray sakto. Di na ka maminaw og mga advices sa kabalo na ko ana. Pabalo na ko ana. Nakasakay na ka kuan, kabalo ka anang elevator, nakasakay na ko ana, kabalo na ko ana. Escalator, tagilara, kasakay na ko ana. Calculator, siyang labab ko nakasakay ko ana. Wala kay balo, no? Calculator. So, nakasakay ko na sa calculator, no? Murag na kay bawo na tanan. Self-conceited. Kinahanglan tag-advise sa uban. Una, kinahanglan tag-advise sa atong pastor. Sining maabot ni Ma'am Blessing, muagto ka, usahaon ka naman. Kung dili gani ka makasabot sa imong panalangin, kwarta, nagpataka ra ka gasto,
matingalan ka, gamay ra ang imong napalit, nahurot na ang imong kwarta. Kini nga tao, kung tanawon nimo, sading may abot siya, I will pull down my barns, I. Wala gi sa ingon nga, mangayo kong advice. Kiba mo ni King Solomon nga nung gidayag siya sa Dios, sading ang Dios ningon, unsay imong pangayoon? Ingon siya, kinahanglan kong kaalam. Minito siya, nangayo siya advice sa Ginoo nga, Lord, kanang kaalam, baka nanggikan nimo. Muna nga, ang iyang gipangayo, kaalam ra, gipakapinan siya riches. Kita nga tao, ang atong, ingon ang Bible, ang ato kunong kaalam, kabuangan ra na sa Ginoo. Muna kinahanglan taog, kanabitang advices from God, labi na sa panahon nga natin panalangin, mga nakita nga Kristohanon, ako nakita. Sa dayang bago pa tayo nga nangalaga sa Ginoo, dili pa kita i-bless sa Ginoong daghan. Kaya nga naman, maunay kasagaran hinungdan nga ikaw, mawala sa simbahan. Muna, kung mag-observe ka sa mga prutas, like for example, kanang magtanom ka na bitong giant, kanang dagko kay bunga, kanang guwaba, kanang bayabas, gamay ba ang bayabas, unya dagkuon ni nga bayabas, pero dili na siya mamunga, basta gamay pa siya nganuman, mabali ang iyang sanga. Dito na siya mamunga kung gahi na ang iyang liguna ang iyang sanga. Ingon ana po nga Kristohanon. Ingon ana po ang kinabuhi sa Kristohanon. I-bless sa Ginoo sa diyang gahi na ta. Gahi na ta nga Kristohanon, no? Dili na ta self-conceited ka ng murag kita ra gyud nahibalo ba? Nakog tambagi. Kibaw na ko usaon paggasto. Kinahanglan tag mga tambag sa uban. Ang kini nga tawo dinhi, murag siya ra gyud nakahibalo, di ba? Ako na ko ni, magkuan ko ako ni. Self-righteous, self-conceited. Kita tanan, parehata, kikinahanglan nato ang advice sa uban. No man is an island. Si Dr. Gisalba siya rin nag-eskwela, may first year sa seminary, makabantay ko nito kanang subject sa military na magwali, isulat na ni doktor. Nagibutan na, Dok. Nga nung imo po isulat ang outline, ikuan nga, ikaw, mayan makahimog outline. Ingon siya, ang tanang outline, basta wali, naanay mensahe. Di ka na sa Ginoo. Doon ay mga butang nga ipadayag nila nga wala mapadayag nako. Muna kita tanan di astubangan sa Ginoo, puros ta estudyante. Yung doktor, grabe no ka, humble ba? Humble nga tao siya. Doon ay mga mensahe nga dito nila gipadayag, no? Posible nga tuwara gipadayag ni Kibuloy, watay kalibutan, no? Naaman siya remote control, watay kalibutan na, no? Pero asa na, no? Pero self-conceited. Number 1 is self-centeredness. Number 2 is self-conceited or self-righteous. And number 3 is self-concern. Ingon siya, ug ingnon ako ang akong kalag. He was only concerned of himself. Ingnon ako akong kalag kaon. Magwa lang siya una, no? Ang tinuod nga Kristohanon, ingon ang Matthew chapter 16 verse number 24, then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, unsay ingon ni Jesus Christ, let him deny himself and take up his cross and follow me. If any man, ingon siya, if any man will come after me, let him deny himself. Kalimtan na gani nimo ang imong kaugalingon. Ingon tong usa ka pastor bisya. Ako ganahan man jud gumukaon gid og kanang ice cream. Pero daghan man kong suportahan nga missionary. Kalimtan lang nako ang akong pagkaako. Unahon ako ni anyway, mabuhi man ko bisag way ice cream. Nindot no iyang una-una ba siya? Mabuhi ra man ko bisag walay ice cream. Makapataas man po na og sugar. O, di ba? At pangita sa tawag ko, makapataas man og sugar, no? Mabuhi naman ko. Unahon ko ng mga missionary. No, doon ay usa ka babae missionary. Di kanto dire mi agdo sa magsaysay. Iyang apelyido si ang iyang ngalan si Judy Ann Luro. Ano ba to? Judy Ann?
Ni agto siya, gabi na kuyog ni Iris. Yung ko, tagay ko sa ngalan, ana, no? Oh. Daghan na karon ang muagto sa gawas, magwali, mutabang sa pagwali, sa pulong sa Ginoo. Ano? O dinhi kasagaran, mangutana ko diri sa dinhi sa piganangan, mga doon na ba'y connection gikan diri, sama nila ni Bisal, si Runron, o unahon na to ni, kay mga, mao gini, labi na kani, kay mga estudyante na ko ni, no? So, concern dapat ang usa ka Kristiyano sa natay blessing, kalimti ng imong kaugalingon, no? Yun ang Bible. Let him deny himself. Let him deny himself. Pero kani nga tao, self-concern. Nagunahon na rin siya. Kalag, kaon. Oh, pakals. Oh, na. Yung itong usa ka helper ba? Bagong helper. Ingon siya, Sir, ma'am. Manigluto. Pakals na mo. Itong iyang amo. Day. Ayaw ng termino nga pakals. Day, laina na, uy. Manong tanang taga-bukid. Oh. Usba na. Siya, amo, day, ma'am. Salo ako, mama. Yeah. Manalutin siya, ma'am, may buntag, ma'am. Alin na mo ni sir, ma'am. Lala na mo. Misamot mo na, day. Laina na yung mga tadini. Usba na, day. Kagawin siya. Sige, ma'am, pasalo ako, ma'am. Maroon daw ito siya, no? Pagawin siya. Ma'am, luto na. Sa kay tawagan siya. Hab-hab na mo, ma'am. Maniguro lang taghab-hab, lala, nakalimtan na to ang mga tao nga to sa front line. No? Blessing da yung pastor eh. Pastor mo, maminaw yung ni pastor eh, basta kay magisigod siya ingon ani. Ingin siya, basta atong unahon ang ministry, tagbuon ra sa Ginoo ang atong panginahanglan. Unang ningon sa Bible, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ningon na Bible, nga naman, kay usahay gud kuno kita nga tao, di man kuno, kanunay lang kitang nagtanaw sa itong gagalingon, pero ningon ang ingon ng Diyos, unaha lang ko, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, kay bawo ang Diyos, ikaw, nangandoy ka ana, yung shall be added unto you. Kung dili lang ta, magitawag na ito, kanang gitawag na self-concern, doon na rin yung mga pamagi ang Ginoo, nga kita matagbo ragyapon ang atong panginahanglan. Before kumain, si Pastor Bohol, nag-retire siya. Pag-retire niya, awa pa siya nag-retire. Nag-apply siya retirement, nag-early siya, Ingon ang taga din sayang kayo, mag-early ka, 3 years na lang imong kulang. Siya, sir, buwan ko, nag-pastor ko karon. Siya, nyo, sir, problema dahil mag-pastor siya. Bukuhan man ko, sir, kanang mag-schooling ko niya, mabiyaan ng ministry. Dapat naaradyo ko simbahan, sir. Siya, kibalo ba ka, Pastor Bull, usa ka sa mga buutan, mga pulis, sa kanang 10 out of 10, siya may usas mga buutan nga pulis. Sayang kayo, mag-early ka, hindi mo makuha ang mga benepisyo. Ang rason lang nimo kay, kuan ka nang magpastor ka? Siya, magpastor ko, sir. Ingon siya, nindot man ang naas Ginoo. Pero 3 years na lang imong kulang. Sige, tagaan, tagapabor. Sugod karon adlaw Bohol, dili na ka mo duty sa balay lang ka, no? Hantod mahuman nimo ang 3 years. Ini ka Lunes maadto ka sa munisipyo, maghimo kag report, mura kag plain clothes ang imong trabaho. Dili na ka mo duty, hangtod mahuman nimo ang 3 years. Pabor, no? Tagaan siya pabor. Pagkahuman niya nakadawat siya kanang pension ba, kanang kadawat siya kanang pag-retire niya. Kadawat siya. Ingin siya, palit ko pick up, kanang estrada ba. Ay, naamay gibaligya, ngayuta sa bagigikon. Ingon siya, ngita lang tagbaratuhon nga sakanan, unahon taning sa Ginoo. Gipalit niya yuta kanang simbahan sa bagigikon, gipalit niya, dahil nagtukod siya building, simbahan. Bigasto siya anag mga morulis, mga 400 kapin. So nakuha niyang palit sa kanan. Ingon tong iyang asawa, yung si Mrs. Bull, na damgura ba ginago ba kanang itom nga strada? Na itom no hinuon nga kuan, itom nga sa kanan kanang patay siya nga kanang
Sige nga sakinan patay. Ha? Dili ka na bang Starix? Oh, Starix. Starix night. No, Starix night ba? Sige lang, kaya at least nauna ang Ginoo. Bili ko, Pastor Bulda. Pero kaya balo mo sa nitabo, pagkasunod tuig, gitagbo sa Ginoo ang ilang desire nga naa sila pick up nga itom. Kana dito mga unahon ako, nga itong unahon ng Ginoo. Muabot na siya. Yan, nindot kay magamit na to, ang atong success, dili gid mahimo siya nga tragedy sa atong kinabuhi. Kani success turns into a tragedy. Pero ang atong success, mahimo gid na siyang great blessing para sa matag usa kanato. Dalaygon ang pulong sa Dios, magpray ta. Dalaygon nga mahan. Salamat kay minitak na sa kahaponon. Salamat sa imong pulong, Ginoo, pagdasig namo. Nga kami, Ginoo, mag-faithful lang. Sa tanan, Ginoo, nga mga blessing imong ihatag namo. Muhatag po mi og share, Lord, amo ning i-share sa uban, labi na diya kanimo sa ministry. Nakita na mo, Ginoo, doon mga panalangin nga imong gihatag. Lord, salamat kay sa imong pulong. Ang dungog himaya, imo tanan, sa ngalan ni Jesus. Amen.